Tila gigil na si US President Donald Trump sa Iran kasunod nga ng huli nitong pagbabanta na tuluyang pupulbusin ng Tehran kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Paulit-ulit nang nagbigay ng ultimatum si Trump pero tila dinededma ito ng Iran. Kaya sa huli na pahayag kahapon, nagbanta ang Pangulo ng Amerika na isang buong sibilisasyon daw ang mabubura kung hindi pa rin susunod ang Iran sa kagustuhan ng Amerika. Kaya raw nilang burahin ang Iran sa mapa sa loob lamang ng 4 na oras. Tinawag namang ignorante ng Iran ang pagbabanta ni Donald Trump na hindi raw makatutulong sa negosasyon. Ang Pakistan naman ang bukhahin ng 2 linggong ceasefire para matuloy ang peace talk sa pagitan po ng dalawang bansa. Pero wala pang direktang tugon ng White House kung tatanggapin ang mungkahi na tigil putukan. Patay naman ang isang Pinay matapos tamaan ng missile sa Israel. Ayon sa Embahada ng Israel sa Pilipinas, nasawi sa pag-atake ng Iran ang 29 na taong gulang na Pinay, kasama ang kanyang asawa at mga manugang na Israeli. Nasa bahay daw sila sa Haifa nang tamaan ng missile noong linggo ng gabi. Ayon sa DFA, alam na ng pamilya ng Pinay dito sa Pilipinas ang trahedya. Nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos at pinamamadali na niya ang pag-uwi sa labi ng nasawing Pinay. Samantala, kapapasok lamang po na balita, yung pagbabanta po ni Donald Trump na uubusin nga po ang sibilisasyon sa Iran ay sinuspindi po niya ng 2 linggo. Samantala, kukontrahin naman po at papasweldohin na ng gobyerno mga jeepney drivers sa buong bansa simula po yan Abril 15. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, per kilometer ang bayad sa mga tsuper at operator na kokontratahin ng gobyerno. Sa ilalim po ito ng Service Contracting Program na una na rin naipatupad sa kasagsagan noon ng COVID-19 pandemic. Bukod sa mga jeep, kasama rin ang mga bus, pati na mga EDSA Carousel at UV Express sa programa. Target ng gobyerno na maisama sa programa ang nasa 700 hanggang 800 na mga ruta nationwide na mahigit kumulang 15,000 hanggang 20,000 units. 800 million pesos ang ilalaang pondo para dito na galing sa 2026 budget at inaasahang tatagal naman po ng 1 buwan. Sa ilalim nga po ng programa, papayagan pa rin ang mga tsoper na mangolekta ng pamasahe sa mga commuter pero pinag-aaralan kung gagawin itong discounted. Sa ibang balita, nilinaw ng Philippine National Police na hindi naman huhulihin agad ang mga lalabag sa Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawal na ang mga inuman sa kalye, paglabas na nakahubad at pagpapatupad ng curfew sa mga menor de edad pagpatak ng 10:00 ng gabi. Ayon kay PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo, sisitahin muna ang mga mahuhuling lalabag at i-issuehan lang sila ng tiket para magbayad ng multa. Magde-deploy daw ang PNP ng karagdagang mga pulis na roronda sa mga kalye para manita sa mga lalabag sa ordinansa na ipatutupad ng mga LGU sa buong bansa. Pagdating po doon sa mga ordinansa yan, iba-iba po yung mga amount. Ito po yung kinoconsolidate po namin para po ma-average po natin kung magkano po yung in-implement sa kanilang mga local government. Yan ang tinig ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Samantala, dinipensahan po ng isang constitutional law expert ang ginagawang impeachment proceedings ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag po ni Attorney Domingo Cayosa, ginagawa lang ng Kamara ang kanilang trabaho. Hindi naman daw paglilitis ang ginagawa ng Kamara dahil tinitimbang pa lang nito ang mga ebidensya laban po sa Vice Presidente para tiyaking may sapat na basihan ng reklamo bago madesisyonan kung kakailanganin ngang iakyat sa Senado para sa impeachment trial. Ilang personalidad ng pinasabpina ng komite para dumalo sa impeachment hearing, kabilang po dyan ang sinasabing bagman daw ni Sara na si Ramil Madriaga, Ombudsman Boying Remulla at maging ang State Auditor ng COA. Yung pagpapatawag naman, hindi naman para i-present pa siya as evidence o witness. I-affidavit siya eh. Hindi ka ba napilitan o nabayaran o tinakot? I-check nila kung consistent ba siya dun sa nakasulat at dun sa sinasabi niya. Parte ng trabaho nila yan to ensure na yung mga tumatayong witnesses at ebidensya ng mga ibang grupo na nag-hide ng impeachment complaint, meron namang katuturan. Yan nga po ang tinig ni Attorney Domingo Cayosa.
Lumabas naman sa pagdinig ng Sandigan Bayan na may higit 802 million pesos na perang natanggap ang dating kongresistang si Zaldico mula sa kumpanyang SunWest. Sa pagdinig ng Anti-Graft Court na bisto ang pumasok na pera kay Ko mula sa pagsusuri ng Anti-Money Laundering Council sa kanyang bank records. Si Ko rin ang mismong founder ng SunWest. Sa ngayon, inaasikaso na ng DILG ang pagkuha ng Interpol Red Notice laban kay Ko. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kumpleto na ang requirements para sa Red Notice. Oras na i-issue ito ng Interpol, pwede nang ipaaresto si Ko kung matagpuan siya sa isang member state. Bukod kay Ko, posible umano na nasa Vietnam naman ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabungero na si Atong Ang. Base yan sa natanggap na bagong tip ni Remulla, patuloy pang kinukumpirma ang naturang impormasyon. Bago nito, napaulat na dati na nasa Cambodia ang negosyante. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.